Thank you sa paghatid sa akin, kuya. Pagsabi ni Chantal, agad din siyang bumaba sa kotse ng step-brother niya. Nakasunod naman ang palingin ni Tom sa kanya hanggang sa pagpasok niya sa hallway ng paaralan. Pinandaan ni Tom ang kotse at papatakboy na saan niya ito na makagilap ng kanyang mga mata sa Chantal na nakapulupot sa braso ng isang lalaki. Nakatayo ang mga to sa hallway ng paaralan habang may kausap. Akmang lalabas siya ng sasakyan. Kiniyom niya ang kanyang kamao para pigilan na hindi lapitan ng dalaga. "No, don't," Tom murmured. Sinira niya ang pintuan ng kotse at pinatakbo niya ito pero hindi muna para umalis kundi para i-park dito sa parking area ng school. Marahas siyang sumandal sa backrest habang madilim na nakatingin sa direksyon ni Chantal. Tumunog ang cellphone ni Tom. Kinuha niya ito sa bulsa ng pantalon niya at binasang message na natanggap. Unknown number. Sa Chantal Shane Rodriguez sa magiging kabayaran sa lahat ng mga kasamahan mo sa amin. Daling lumabas si Tom na sasakyan at may malalaking hakbang na lumapit kay Chantal. Dinampot niya ang pulsuhan nito at walang sabi-sabi hinila papasok ng kotse. "Kuya, ano nangyayari?" Tanong ni Chantal, nagtataka. "Baka malate na ako." Sinuot ni Tom ang seatbelt ng dalaga na parang di niya narinig ang sinabi nito. Pinandar niya ang sasakyan at umalis doon. "Kuya, ano ba? What are you doing? Can you explain to me?" Chantal was mad. "Di mo to dapat ginagawa. Ano ba nangyayari?" "I'm jealous," Tom shouted. Totoo rin naman pero ang una talagang dahilan niya, threat na natanggap. "I'm jealous so stop asking now." Chantal shocked. Napaupo siya na matuwid. She was happy of what she heard from her stepbrother. Natameme siya sa sinabi nito. She cannot utter words. Binaling na Chantal ang paningin sa labas ng kotse. Kumunot ang noon na mapansing ibang rutang dinaanan niya. Dito pa uwi sa kanilang bahay. Bumalik paningin niya kay Tom. Magsasalita sana siya eh. Naunahan lamang siya nito. "We're going somewhere," Tom said. "I didn't ask," pilosopong sabi ni Chantal. "But I know you want to ask," he seriously said. He was too focused on the road. Humagikik si Chantal. Nabalik naman ang atensyon ni Tom dito. "Bakit ka tumatawa?" Nagpasanin-sanin ang paningin niya sa kalye at sa dalaga. "Ang cute mong magselos, kuya." Nahulaan naman ang inisip ko. Humagikik pa rin siya. Di na lamang pinansin pa ni Tom ang dalaga. Iniisip niya ang tungkol sa mensaheng natatanggap. Sa dami-dami na agrabyado nila sa dating negosyo, hindi niya alam kung sino ba sa mga ito ang gustong maghiganti. At kailan ka pa nagbagong buhay? Ngayon pa ito maghihiganti. Pinark ni Tom ang sasakyan sa parking lot. Bago pa sila makarating sa resort na pupuntahan, kailangan nilang sumakay ng speedboat. Pagmamayari to ng dating amo/kaibigan niya. Ito ang pinakaligtas na lugar para sa kanya. Napapaligiran to ng mga to ni Dr. Gain. Pinagbuksan niya ng pinto na nasa front seat. Sumakay sila ng speedboat papunta sa isla kung nasa ng resort. Nang makarating sila dito, nagkasalubong ang kilay ni Chantal. Nagtataka siya kung bakit sila naroon. Nakapunta na siya sa resort na ito. She was there when she was working as a babysitter. "Anong ginagawa natin dito, kuya?" Nagtataka pang tanong niya. Tuwid na humarap si Tom sa dalaga. "Dito muna tayo magstay until makauwi ang parents natin. Ihahatid kita everyday sa school then magpapasama ko sa bodyguards mo. I need to protect you from our enemies." "Bodyguards? Kailangan pa bang gawin yon?" "Yes, para wala makalapit sa yung lalaki sa school mo." Anito. Pumulupot si Chantal sa bisig ng binata. Para siyang batang naglalambing dito. "Let's go inside, kuya. Let's rent a cabin na." Nabasa kagad nito ang iniisip ni Chantal. "No, we won't do it." Natawa si Chantal. "Ano ba yung iniisip mo, kuya? Hindi kita maintindihan." Maang-maangan pa niya. Bagyang hinila ni Tom ang dalaga. Di niya na sinagot pa ang mga pinagsasabi nito. Nag-rent sila na magkabin na magkatabi. Gusto sana na Chantal na isang cabin na lang sila pero ayaw naman ni Tom. Alam niya kasing may posible na mangyari sa kanila kapag susundin niya ang gusto nito. Di maipinta ang mukha ni Tom ni Chantal habang nakaupo sa higaan ng cabin niya. Umalis si Tom para bumili ng pagkain nila. Binuksan niya ang cellphone na hawak at nanood ng video. Natatawa na lamang siya habang pinapanood ni Tom. Dalang pagkain na nakasave sa video ni Tom na naliligo. She's enjoying while watching it. Kakabalik lang galing bumili ng pagkain sa cabin ni Chantal. Wala doon ang dalaga. Nilapag niya ang dalang pagkain sa nasa kabilang gilid niya sa mesa. Kumuha ng pansin niya ang cellphone na nakalapag sa kama. Nilapito niya ito at tumampot. Binuksan niya ito at tumambad ang sa paningin niya isang video. Mura ni Tom habang
Pinapanood ang sarili naliligo na walang saplot. Bumalik na si Chantal galing comfort room. Nasa gitnang bahagi pa lamang siya ng pintuan ng cabin na makita ng hawak-hawak ni Tom ang cellphone niya at sa paraan pa ng pagtitig nito sa kanya. Nahulaan niya na kaagad kung bakit naging ganito ito. Naglagay ka ba ng hidden camera sa bathroom ko? Matigas pa nitong tanong. Sira. Bukas ang bibig ni Chantal. Hindi alam kung paano mag-explain sa binata sa nagawa. I just did it for fun, kuya, she murmured. I'm sorry. Do you think putting hidden camera in my bathroom and watching me naked is funny? Singhal ni Tom dito. Nag-init na siya sa galit. Ramdam na ramdam ni Chantal ang galit ng kuya niya. Kuya, huwag ka magagalit sa akin. Nanabig ang mga mata niya. Pag uwi natin sa bahay, kukunin ko na yon. Huwag ka nang magalit, please. Do you really want me to do it? Hindi nakapagsalita si Chantal sa tanong ni Tom. Palapit ito sa kanya. Hinila siya sa bewang kahit nagdikit ang kanilang mga katawan. Sinira ng binata ang pintuan. Kasunod, sinandal siya nito dito. Napangawi si Chantal dahil sa sakit ng likod niya. Medyo malakas ang pagsandal ni Tom sa kanya. Answer me. He is still mad. Do you want me to make love to you? Wala siyang narinig na sagot mula sa dalaga. Sa galit, marahas niyang hinilang damit na suot ni Chantal dahilan ng pagkasira nito. Sinunod niya ang skirt nito. Nilamon na ni Tom ang galit niya. Pakiramdam niya tinapakan ng dalaga ang pagkatao niya dahil sa ginawa nito. She put hidden camera in his bathroom and watching him doing men's stuff while moaning her name is not good for him. Umiyak si Chantal. Kuya, stop it. Nanginginig siya habang pinapatigil ang kuya niya sa ginagawa nito. Napaupo siya sa sahig habang yakap-yakap niya ang kanyang sarili. I'm sorry, I won't do it again. Napatangan lamang si Tom. Nagulat siya sa nagawa niya sa dalaga. Ang iyak nito ay dumudurog sa puso niya. He was sobered. Bahagya siyang umupo sa harapan nito. I'm sorry, hindi ko na uulitin. Pabulong pang sabi ni Chantal. Umiiyak pa rin siya. Kiyumuha ng kumot si Tom sa kama at binalot nito sa katawan ni Chantal. Inalalay niya itong tumayo at pinaupo sa kama. Dito ka lang, kukuha ko ng damit mo, sabi nito. Patakbong tinungo ni Tom ang manager ng resort. Humingi siya dito ng t-shirt ng resort. Kilala siya nito na binigyan siya nito. Dali siyang bumalik sa cabin ni Chantal. Naabutan niyang dalaga na ganun pa rin. Nakaupo sa kama pero hindi na to umiiyak. Inabot niya ang damit dito. Suotin mo to, sabi niya. Tinanggap niya ang inaabot. Galit ka pa ba sa akin? Not anymore, malumanay niyang sagot. Kumain ka na, pupunta lang ako sa cabin ko. Pagsabi niya, kagad din siyang lumabas sa kinaroroonan. Dinukot ni Tom ang cellphone na nasa bulsa. Tumawag siya sa bahay nila. Sinagot din agad ng katulong na naroon. Hello, sino po ito? Tanong ng katulong na nasa kabilang linya. Si Tom to, manang. Intro ni Tom. Magpadala kayo ng mga damit na Chantal dito, manang. Magsama ka rin ng mga uniform niya. Isasend ko na lang sa iyong address. Sige, senyorito. Sagot nito. Pinatay na ni Tom ang tawag. Tulad ng sinabi niya, nagsend siya ng address dito. Pagkatapos ay binalik niya ang cellphone sa kanyang bulsa at tumiretso na sa cabin niya. Nasa labas ng cabin si Tom at may lumapit sa kanilang staff ng resort. Tinanggap niya ang iniabot nitong mga damit ni Chantal. Pinagbigay daw ito ng family driver na naghatid. Umalis pa sa harapan niya ang staff. Dumiretso naman siya ng cabin ng dalaga para maibigay ang mga damit nito. Abot langit ang pag-aalala niya na maabutan niyang cabin na bukas at walang tao sa loob. Naalala niyang may threat na natanggap. Nalaglag niya ang hawak na maleta at daling lumabas para hanapin si Chantal. Hinagilapan niya ang bawat sulok ng resort ng dalaga pero hindi niya pa rin ito mahanap. Chantal! Tawag niya dito. Where are you? Iba't ibang negatibo na ang pumapasok sa isip niya. Hinihingal na si Tom na umupo sa dalampasigan. Nakatingin siya sa malawak na karagatan. Sumagi din sa isip niya na baka malunod na ang dalaga. Dali siyang lumusob sa tubig habang sinisigaw ang pangalan nito. Anong ginagawa mo dyan, kuya? Nakakunot ang noo ni Chantal habang pinapanood ang kuya niya. Sa tubig, isinisigaw nito ang pangalan niya. Shouting my name while swimming? Nice trip, kuya. Umahon agad si Tom sa tubig na makita niya sa Chantal. Nasa bandang likuran niya ito.
Malalaking hakbang siyang lumapit dito at nasa harapan na siya nito. Niyakap niya ito. Kuya, I can't breathe. Reklamo ni Chantal na totoo din naman. Ang higpit mo naman ang pagkakayakap ng lalaki sa kanya. Nag-aalala ako sa'yo. Akala ko kinuha ka na nila. Pabulong pang sabi ni Tom. Nagtagpo ang mga kiling ni Chantal. Kinuha? Who? Someone wants to kidnap me again? Nakaramdam siya ng takot. Naramdaman ni Tom ang panginig ng katawan ni Chantal. Shh! Hindi. Walang kikidnap sa'yo. Nasabi ko lang yan dahil sa pag-aalala ko sa'yo kaya calm down. Tumango siya. Alam niyang hindi hayaan ng kuya niya na mayroong mangyayaring masama sa kanya. Alam niya na ligtas siya kapag ito ang kasama niya. Kumain ka na ba? Nag-iba ng paksa si Tom. Hindi pa, kuya. Inihintay kasi kitang bumalik sa cabin ko para sabay na tayong kumain. Unang bumitaw sa pagkakayakap si Tom sa dalaga. Pinagsiklop niya ang kanilang mga palad at inila pabalik sa cabin. Pinagsaluhan nilang kainin ang binili ni Tom kani-kanina. Kinagabihan, niyaya ni Chantal ang stepbrother niya ng night swimming. Pumayag na rin kaagad ito. Nakaupo ito sa dalampasigan habang nagtatampisaw siya sa tubig. She was wearing red terno panty and bra. Umahon siya sa tubig at mapang-akit na naglakad papalapit kay Tom. Napangiti na lamang siya nang may malalagkit na tingin sa kanya ang lalaki. Napamura si Tom habang papalapit si Chantal sa kanya. Alam niya na naaakit na naman siya nito. Sa ilang araw niyang nakasama at may mga nangyari sa kanila, kilalang-kilala niya ito. Kuya, you don't really want to swim? Tumayo siya sa harapan nito na nakapamewang. Napakalamig ng water. Nakafocus ang mata niya sa mukha nito. Wala siyang ibalak ibaba ang palingin sa katawan. Alam niya lalo siyang aakitin ito kapag makita ang kanyang pagnanasa sa katawan nito. Chantal sat beside him. Yumapos siya sa braso nito. Naramdaman niyang bahagyang dumestansya ang katawan nito sa kanya. Patago siyang ngumiti. Bumalik na tayo sa cabin? Yaya ni Tom. Kailangan mo ng pahinga. May pasok ka pa bukas, diba? 1 p.m. up to 7 in the evening ang pasok ko. Sagot ni Chantal. Tara na, kuya. Nilalamig na rin ako eh. Tumayo si Tom. Inalalayan niya si Chantal. Sabay pa silang bumalik sa cabin ng dalaga. Umupo siya sa upuan na nasa tabi ng kama habang si Chantal naman dumiretso sa banyo/comfort room para maligo. Maalat siya at malagkit ang buong katawan. Hindi siya makakatulog kung ganon. Ilang minuto lang lumabas na rin siya na hubot-hubad. Sa pagkabigla, napatayo na lamang si Tom at agad nang tumalikod. I'm sorry kuya, I forgot to bring towel. Chantal apologized. Namimili siya ng damit sa maleta niya na nakalapag sa kama. Normal lamang siyang gumagalaw sa likuran nito. Anong gusto mong kainin? Bibili ako. Pag-iba ng paksa ni Tom. His voice is too slow. Para nagpapahiwatig na anytime, susuko na nga ito sa isang cabin. Laban na nilalabanan niya. Kahit ano lang kuya? Sagot ni Chantal. Without glancing on her, Tom left the cabin. Natawa na lamang sa Chantal. Kitang-kita niya na umaakto ang kuya niya. Nag-i-improve ang epekto niya dito. Konting pangaakit pa. Bibigay na rin to. Bumalik si Tom sa loob ng cabin. Hindi niya alam kung bakit pa siya bumalik. Balisa siya at parang wala sa sarili. Naabutan naman siya ng stepsister niya na may suot pa na panty. At kasalukuyan ito nagsusuot ng bra. Napayuko na lamang siya. Bakit ka ba bumalik kuya? May kailangan ka ba sa akin? Pananadyo pa ni Chantal. Hindi niya inaasahang babalik ito. Tom cleared his throat. Sa restaurant na lang tayo kumain. Hihintayin kita sa labas. Sabi nito at lumabas ulit ng cabin. Ngumuso si Chantal. She expected something else from him. Hindi man drawing ang pagmumukha niya na tinapos ang pagbibihis. Nang matapos siya, lumabas na siya ng cabin. Naghihintay naman si Tom niya doon. Chantal was wearing jeans, short and crop top. It's v-neck, kaya't lantad ang mayayaman niyang dibdib. She's sexy in her outfit but for Tom it's too revealing. Ito ang rason kung bakit may madilim siyang tingin sa dalaga. You're wearing too revealing clothes. Change it. Faster. Mando ni Tom. Tinignan ni Chantal ang sarili. It's not, kuya. Pagmamatigas niya. Gabi na naman eh. Konti nilang mga tao sa labas. Magbibihis ka o ako magbibihis sa'yo? Sindak ni Tom. I like the second one. She bit her lower lip as she holds in his chest. Tumikim si Tom at nilihis ang paningin sa dalaga.
Hinawakan niya to sa pulsuhan at marang hinila ang direksyon papunta sa restaurant kung saan sila kakain. Tahimik siya hanggang nakaupo na sila sa table nila. When he was outside of her cabin, tinawagan ni Tom ang manager ng restaurant para magpa-reserve ng mesa. Nag-order na rin siya kaya pagdating nila doon, nakahanda na ang kanilang pagkain. "So, this is how you date your girlfriend, kuya?" Without letting her to order her foods, Chantal said. She was frustrated and she don't know why. Maybe because her seduction for him is too effective, or it's because of their food. Tom just ordered 2 bowls of steak garlic rice. Tig-isa silang dalawa. Masama rin daw kumain ng marami kapag gabi. Dagdag pa ni Tom. Narinig niya ang malakas na pagbuntong hininga ng dalaga, kaya naman napahinto ito sa pagkain. "Gusto mo bang umorder na iba?" "Thank you na lang kuya, sapat na to. Sabi mo nga, masama kumain ng marami kapag gabi." May pagtatampo sa boses na sabi naman ni Chantal. Di na lamang ko pinansin ni Tom ang sinabi ng dalaga. Nagpatuloy lamang siya sa pagkain. Narinig niya pa na parang may sinasabi pero hindi niya naman naiintindihan. Halatang frustrated talaga to sa kanya. Bawat subo ni Chantal sa sarili, palala ng palala ang hindi maipinta niyang mukha. Naiinis siya sa kasama niya, lalo na sa sinabi nito. "Kaya nga ito lang in-order ko para hindi mo naisipin na dito." Dito mawala-wala sa isip niya. Pagkatapos silang kumain, ganun pa rin. Nakasimangot pa rin sa Chantal. "Kuya, do you have a girlfriend?" Biglang tanong niya habang pabalik na sila sa cabin. "Bakit mo tinatanong?" Balik tanong ni Tom. "I just want to know," she said. Nasa harapan sila ng pintuan ng cabin ng dalaga. Napahinto pa sila sa paghakbang, tsaka humarap ang isa't isa. Patiently, Chantal waited for his response. Her heart beat faster and faster as time passes by. "Wala," seryosong sagot ni Tom. "Ikaw lang ang minahal kong babae simula nung nakilala kita."